Dati, akala ko talaga masaya ako. Tara na, kain pa ng kaunti, isang subaw na lang. Ina, ang taba-taba ko na, hindi na ako makakakain pa. Para sa isang babae, ang pagkain ng mabuti ay isang biyaya. Kahit na mataba ako, ama at ina, Isabella, lahat ay labis na nagmamahal sa akin. Mayroon akong pinakamatalik na kaibigan, at ang pinaka-espesyal na lalaki. Akala ko'y magpapatuloy lang ang buhay ko ng ganito, masaya magpakailanman. Ngunit, nang araw na ako'y magnegatibo 18 anyos, nasira ang pangarap na iyon. Matthew, anong sorpresa ang mayroon ka para sa akin? Siyempre, para sa pinakamagandang babae, para kay Sophia Reynolds, maghahanda ako ng isang hindi malilimutang ika-negatibo 18 karawan. Ano nang ginagawa ninyo? Kadiri kang baboy, huwag mong sabihing naniniwala ka talaga, nakaakit-akit ka, ano? Kung hindi dahil sa pamilya mong nagbabayad sa amin, hindi kami magiging kaibigan mo. Tingin pa lang sa'yo, nasusuka na ako. Matthew, ano nang nangyayari? Alisin mo ang maruruming kamay mo sa akin. Hayaan mong linawin ko, sa bawat pagkakataong hinahawakan mo ako, nasusuka ako, pagkatapos, kailangan kong maghugas ng kamay ng kalahating oras. Huwag mong sabihing naniniwala ka, na ikaw ang tunay na ginang Foster. Ano, ampon ka lang, dinala ka rito para magsilbi, bilang reserba ng bone marrow para sa kanilang anak na si Isabella. Imposible yan, nagsisinungaling ka. Hoy, ikaw, Tabaching-ching, hindi mo ba napapansin, na hindi ka naman kamukha ng mga magulang mo? Ama, ina, Anak, ama. anak ko, sumama ka kay ama. Ang timbang ni Sophia Reynolds ay naabot na sa kinakailangang antas. Ina, kailan kaya makukuha ni Director White ang bone marrow niya? Hindi na ako makapaghintay pa. Maligayang bati, aking mahal, ikaw ay muling ipapanganak. Sa pamilyang Foster, ako lang ang dapat na anak na babae. Kapag bunutin mo ang isang damo, kailangan mong makuha ang ugat. Naiintindihan mo ba? Ang isang babae ay may 2 landas lang sa buhay. Mawala sa kawalang pansin, o muling magbangon mula sa abo. Ginang Thompson, ikinagagalak ko. Kumusta, Ginang Foster? Hindi ikinagagalak ko. Matagal-tagal na ring hindi nagkita. Aking mahal, kapatid. Tumitingin lang ako. Lucy. Lucy. Itong bata. Ano itong magulong drawing? Lucy, iguguhit mo ba si ama, si ina at ikaw? Oo, ito si Ama, ito si Ina, at ito ako. Si Ama, si Ina at ako. Pangarap ko yan. Ang ganda ng drawing. Ginang, sino po kayo? Si Eleanor ang bagong nutritionist ng bahay. Mula ngayon, siya ang bahala sa lahat sa bahay. Ginang Thompson, handa na ang hapunan. Ilseth, Kailangan mong kumain ng maayos, Eleanor. Kapag hindi ka kumain, papaluin ang kamay mo. dalhin mo siya sa dining room para hindi siya maparusahan. Okay. Tara na. Ina, nakikiusap ako sa inyo. Iwanan ninyo ako. Ama, nakikiusap ako. Director White, bitawan ninyo ako. Sa pamilyang Foster, isang anak na babae lang ang maaaring umiral. Ang mga damo ay dapat bunutin hanggang sa ugat. Naiintindihan mo. Si Ama, si Ina at ako. Pangarap ko yan. Nakakalungkot naman, ang pangarap ni Eleanor ay wasakin ang pamilya mo. Sa inyong lahat dito, walang isa man ang makakatakas. Ginang Thompson, mula ngayon, ikaw ang aking aasahan. Siyempre naman, Ginang Vance. Ginoong Vance, isa po akong malaking tagahanga ninyo. Ginang Thompson, marunong ka rin ba sa sining? Hindi ko masasabing naunawaan ko ito. Pero alam ko na, upang makalikha ng isang kasiyasyang obra, kailangan mong ilagay ang iyong puso rito. At hayaang dumaloy ang iyong damdamin. Nagnanasa ang puso, dumadaloy ang damdamin. Ginang Thompson, nabasa mo na ba ang aking libro? Kaya naman alam na alam ko, bawat isa sa iyong mga likha, at bawat isa sa iyong mga salita. Wow! Talagang pambihira yan. Kung hindi ako nagkakamali, ang musa ng larawang iyon, ay ikaw, hindi ba? Nararamdaman ko, na may isang bagay doon, na wala na, pero, may natitira pang nag-aapoy na baga. Kaya, Ginang Thompson, masasabi mo ba sa akin kung paano? Paano? Muling pag-aalabin ang bagang iyon. Ginoong Vance, naghanda ako ng isang mangkok ng sabaw para sa inyo.
Tikman ninyo ng kaunti. Siyempre. Sige po. Ginoong Vance. Ginoong Vance, ano ang ginagawa ninyo? Oh, ano ba? Alam ko ang iniisip mo. Huwag kang magmadali. Marami tayong oras. Matthew Vance, magsaya ka ng husto sa panaginip na hinabi ko para sa iyo. Nako, sobrang bored na ako. Tingnan mo siya, kanino ba siya nagmana? Sino ang nagturo sa kanya niyan? Nakakainis, umuulan na naman ba? Ang tagal-tagal mo nang hindi natutulog sa bahay, sa matagal na panahon, bakit hindi ka nalang matulog dito ngayong gabi? Ano sa tingin mo, mahal? Siyempre naman, matagal na kayong hindi nagkikita. Makakapag-usap kayo. Sige, kaya matutulog na lang ako rito ngayong gabi, kahit ano ang sabihin mo, mahal, anghel ka, mahal ko. Mahal kong Isabella, ang tanga-tanga mo. Isabella Foster, pupuntahan kita para maging mas masaya ang buhay mo. Isabella Foster, nandito na ang malaking regalo mo. Mahal, mukha ba akong maganda? Maganda. Mas maganda ka pa sa ilalim ng pajama mo. Mahal, gusto mo bang makita? Hindi ako nasa kondisyon ngayon. Matthew, hindi nasa kondisyon, o may ibang babae sa isip mo. Hindi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag mong kalimutan, lahat ng meron ka ngayon, binigay ko sa'yo. Kung hindi, sa tingin mo, makakapag-aral ka, na magiging artista ka. Sino ang nakakaalam kung anong klaseng trabaho ang gagawin mo? Isabella, ganoon ba kalaki ang problema sa'yo? Hindi lang ako maganda ang pakiramdam ngayon. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na ito? Sa tingin mo katulad ako, ng tandang si Sofia. Hindi, bakit mo siya binabanggit? Nababaliw ka. Isabella, lahat ng meron ako ngayon, pinaghirapan ko. Ikaw, swerte ka lang na ipinanganak ka sa ganoon. Anong karapatan mo para hamakin ako? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Sino pa ba?
Matulog ka na, may trabaho pa ako, sige na. Matthew, ang sama ng tulog ko kagabi, at nanigas ang leeg ko nang magising ako. Mamasahe ka ba para sa akin? Saan masakit? Dito. Oo, dyan mismo. Matthew Vance, Array, bakit ang tindi ng pisil mo? Slow White, hayaan mong linawin ko ito. Kung gagambalain mo ulit ako, huwag kang magreklamo kung sasabihin ko kay Isabela. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lumabas ka. At anong ginagawa mo rito? Tumutulong sa iyo, hindi ba? Tumutulong sa akin. Hindi mo kailangang gawin iyon. Pero hindi ba't ito lang ay ordinaryong cinnamon ng China? Itinuturing mo ba talaga itong kayamanan? Ginang White, narinig kong galing ka sa pamilya ng mga doktor. Huwag mong sabihing hindi mo nakikilala ang balat ng Yohimbe. Ano? Balat ng Yohimbe, galing ito sa Africa. Naglalaman ito ng 6% alkaloids. Ibinababad ito sa tubig o alkohol, at pagkatapos ay iniinom. Mayroon itong medyo partikular na epekto. Salamat, ha, Ginang Thompson. Ginang Thompson, sa tingin mo ba talaga, ganoon ako katanga? Mas mabuti, bakit hindi mo muna subukan, para makita kung gaano kalakas ang gamot na ito? Salamat, Ginang Thompson. Matthew, pasensya na, nagkamali ako noon. Ginawan kita ng tsaa. Kung pagod ka, magpahinga ka muna. Sige. Sige, hindi na kita gagambalain. Matthew Vance, hindi ka rin naman santo. Noon, para sa scholarship ng pamilya Ferrer, 1,000 paraan ang ginawa mo para maakit si Sofia. Ngayong itinakwil na ng pamilya Ferrer si Sofia, nagsumamo ka na naman sa paanan ni Isabela. At higit pa riyan, ang dami mong hiniram na pera sa akin. Isa kang traidor na basura. Sa pagkakataong ito, papanawin kita ng tuluyan. Eleanor. Matthew Vance. Ang baboy ninyong mag-asawa, paano ninyo nagawang gawin ito sa likod ko? Sigurado ako, si Eleanor ang may kagagawa nito. Bakit ngayon si Clona? Siya ang nanulsol sa akin. At ikaw, mahal, palagi kitang inalagaan, at ninakaw mo pa ang asawa ko. Ano ba ang nangyayari dito? Hayaan mong magpaliwanag ako, hindi ito ang iniisip mo, palagi mo akong inalagaan, paano kita ipagkakanulo? Nakita kitang nasa kama ng magkasama, at sasabihin mo pang walang anuman, akala mo bata nga ako? Matthew, ganoon ka ba kaina ng loob? Hanggang kay Chloe ay pinakialaman mo. Mahal. Kung hindi niya ako sinulsulan, paano ako makikipag-isa sa kanya? Ako raw ang nanulsol sa iyo.
Matthew, ikaw ang pumasok sa kama ko, at wala ka pang lakas ng loob para aminin iyon. Lalaki ka ba talaga? Tama na, tumigil na kayo sa pagtatalo. Mahal, ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ginang White, alam na ni Ginang Reynolds. Ano pa ang gusto mong gawin? Mahal, nagtataka na ako kung bakit ang bait-bait mo sa akin, at gusto mo akong tulungan. Palagi na lang pala plano mo, para bitagan ako. Wala akong alam sa sinasabi mo. Siya ang nagbigay sa akin ng gamot, sinabihan niya akong ilagay iyon sa tiyan niya. Sure ako na may inilagay siya, para ipahamak ako. Ginang Reynolds, may inilagay ako, pero hindi iyon gamot. White, lalaki yon. Narinig mo ba o hindi, siya ang gumawa noon. At isipin mo, doktor ang nanay mo. At hindi mo alam kung ano ang white lilac. Dumi ng kalapati iyon. Dumi ng kalapati. Mahal. Labas, lahat, lumabas kayo rito. Sa lahat ng taon nating magkasama, hindi mo naman ako basta-basta mapapaalis. Ayokong makita ka. Labas. Tigil. Ginang Thompson. Kailan ko sinabing pwede kang umalis? May iba pa po bang gusto? Sa kakayahan ng dalawang iyon. Kung hindi mo sila inudyukan, hindi nila gagawin ang mga bagay na iyon. Well, hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Ngayon siguradong masaya ka na. Sa mundo, isa lang ang taong ganito kasuklam sa akin. Sophia Reynolds. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Sino ba talaga si Sophia Reynolds? Ayaw mo pa ring aminin. Bahala na. Ginang Foster, ano ba ang gusto mong patunayan dito? Para maging tapat ako sa'yo, may kapatid akong babae. Sa kasamaang palad, malas siya sa buhay, at namatay ng maaga. At sa pagtingin ko sa'yo ngayon, naaalala ko ng kaunti ang kapatid ko. Ginang Foster, lumaki ako sa ampunan. Kung may kapatid akong katulad mo, masaya na akong mamatay sa panaginip. Ang maaaring hindi mo alam, ay para magtrabaho sa bahay ko, may kailangan. Kailangan mong magpakompletong medical check-up. Kung hindi, huwag kang magdala ng nakakadiring sakit sa bahay ko. Walang problema dyan si Ginang Thompson, di ba? Siyempre wala. Dalhin mo siya para sa kompletong check-up. Ginang Thompson, may ilang pagsusuri pa na nangangailangan ng iyong kooperasyon. Dito po. Magpapadala ako ng blood sample mamaya. Kapag tapos na, ipadala mo sa akin ang report. Naiintindihan, Ginang Foster. Sana hindi kasi Sophia Reynolds. Kung hindi, kung napagtagumpayan kitang iparamdam noon, magagawa ko ulit yun. Ginang Foster, ang resulta ng blood test ay narito na. Ikaw si Sophia Reynolds. Director White, bago ka magulat sa akin. Tingnan mo ito. Narito ang lahat ng ebidensya. Pangulimbat sa White Clinic. Ilegal na mga gamot at bawat aksidenteng medikal nitong mga nakaraang taon. Saan mo nakuha ang lahat ng ito? Huminahon ka, wala ako rito para sa'yo. Gusto ko lang mag-alok sa'yo ng isang proposisyon. Gusto mo akong magtakip sa'yo. Napakatalino mo, Director White. Kaya, tatanggapin mo ba? Hindi ko ipagkakanulo ang mga Foster para sa'yo. At saka, sa tingin mo ba talagang, gamit ang mga bagay na ito, ay makakapagbanta ka sa akin? Paano naman ito? Noong mga nakaraang taon, ng babae ang asawa mo. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan, at tiniyak mong mahirapan sa panganganak ang babaeng kanyang kabit, hanggang sa mamatay sa operating table. Kung malaman ito ng asawa mo, ano sa tingin mo? Ang gagawin niya? Ang lahat ng ito, dapat ay naging sekreto. Pero may mga taong nakakarinig. Director White, tatanggapin mo ba? Nakikita kong hindi.
Sige, hindi na kita gagambalain pa. Director White, pwede mo naman akong tinawagan. Pinag-abalahan mo pang pumunta. Pagkatapos ng lahat, ako ang nagrekomenda sa kanya. Kailangan kong makita ito ng personal para mapanatag ako. Ginang Thompson, dalhin mo rito ang dessert. Narito ang inyong dessert, ma'am. Director White, bakit ka pinagpapawisan? Medyo mainit, ang init. Director White, nakita mo ba ng maayos ang kanyang mukha? Oo, nakita ko ng maayos ang kanyang mukha. Siya ang aking nirekomenda. Natutuwa ako at walang problema. Oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Lahat ng ito ay sa iyo. Gawin mo ang gusto mo. Magtuos tayo kung gayon. Para sa atin at sa isang napakagandang pakikipagtulungan. Sang-ayon. Anong ginagawa mo rito sa opisina? Kung hindi ako mismo ang pumunta, paano ko malalaman? Ikaw at si Eleanor ay nagtulungan para lokohin ako. Well, pasensya na. Napilitan din ako. Mayroon siyang ebidensya ng mga iligal na gawain ng White Clinic noong mga nakaraang taon. Wala akong magawa kundi magsinungaling sa iyo. Beatrice White, akala mo ba hindi ko alam ang lahat ng maduduming kalakaran ng White Clinic sa lahat ng mga taong ito? Kung hindi dahil sa foster group na nagtakip sa mga kasalanan mo, nasa kulungan ka na ngayon. Pakiusap, nagmamakaawa ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sige, sabihin mo nga sa akin, sino ba talaga siya? Siya ay isang estudyante sa paaralan ni Matthew Vance. Gusto niyang umangat sa buhay sa pamamagitan niya. Totoo ba talaga yan? Sumpa ko, totoo. Paniniwalaan kita ngayon. Sofia, ginawa ko ng eksakto ang hiniling mo sa akin. Sinabi ko sa kanya, tingnan mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman gagambalain si Chloe. Pagkatapos ng lahat, siya ang kaibigan kong kalooban. Lucy, ano nang binabasa mo? Ang liit-liit mo pa, at naiintindihan mo na ang mga ganito kakakomplikadong libro. Tungkol ito sa isang pangunahing biktima na, pagkatapos magbago, ay naghihiganti sa lahat ng nanakit sa kanya. Isang kwento ng paghihiganti. Ang galing! Eleanor, nakapaghiganti ba ang bida sa huli? Siyempre naman. Ganon din ang iniisip ko. Eleanor, anong ginagawa mo rito? Pumunta ako para makita ang amo. Ano nang ibig sabihin ng buntong hiningang iyan? Habang wala ang amo, madalas may mga lalaking di kilala ang pumupunta sa bahay. At ang ale ay mukhang masayang-masaya tungkol doon. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Naawa ako sa amo. Pagkatapos ng lahat, siya ang lehitimong manugang ng mga foster. At ngayon, ibibigay niya ang kumpanya sa kahit sino na lang. Ano ang gusto mong gawin? Maaari kong ibalik ang amo sa kanyang nararapat na lugar sa piling ng mga foster. At gawin pa siyang pinuno ng pamilya. Ang lakas ng loob mo. Sa anong karapatan, paano mo balak gawin akong patriarka ng mga foster? Dahil ako ang nutritionist ng pamilyang foster. Lahat ng pumapasok sa bibig ng sinuman ay dumadaan sa aking mga kamay. Kaya kong gawing mawala ng walang bakas. Nakakatuwa. Kaya sabihin mo sa akin, bakit mo ako tinutulungan? Well, dahil gusto kong maging ginang Vance. Ginang Vance. Sang-ayon ako.
Tulungan mo akong maging pinuno ng pamilya Foster. At ako ay gagawin kitang ginang Vance. Kung gayon, Ginoo, dapat mong tuparin ang iyong pangako. Siyempre. Ngayon, hayaan mong maranasan mo ang mga pribilehyo ng ginang Vance. Mahal, isa kang hiyas. At bilang isang modelo, nasiyahan ka ba, Ginoo? Siyempre. Panahon na para buksan ang regalo. At makita ang katawang itinatago nito. Sino iyon? Ano nang ingay iyon? Wala iyon. Mga estudyante ko lang iyon. Sophia Reynolds, ikaw pala. Ano nang ginagawa mo? At yung birthmark mong hugis buwan. Anong birthmark na hugis buwan? Wala akong ganyan kailanman. Matagal na akong nagpaalis noon. Pero itong mga estudyante, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Huminahon ka, huwag kang kabahan. Sila, alam mo, nagguguhit lang sila. Ito ay isang uri ng sining. Ganito lang itinuturing kanilang. Isang likhang sining, yun lang. Siyempre, napakaganda. Ang ganda ng post mo kanina. Sige na, tuloy mo lang. Hindi ko patapos yung drawing eh. Maghubad ka na ngayon. Ginang Thompson. Bilang tagahanga ko, huwag mong sabihin hindi mo naintindihan. Wow, ang saya-saya pala dito. Isabela, nandito ka pala. Mukhang, naparito ako sa tamang oras. Ano nang ginagawa ninyong lahat? Ginang Thompson, tungkol naman sa mga journalist, si Matthew mismo ang nagpatawag sa kanila sa akin. Ginang Thompson, huwag mong sabihin hindi mo pa rin naisip yon. Matthew Vance. Ginang Thompson, kung iniisip mong makakausad ka sa pamamagitan ng pagkapit sa isang walang kwentang lalaki, nagkakamali ka ng husto. Pumunta lang sila para kumuha ng ilang litrato. Pwede silang magpatuloy. Sige na, bilisan mo. Kapag tapos na tayong kumuha ng litrato, kailangan pa nating i-interview si Ginoong Vance. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Ang modelo, maghubad ka na. Kung hindi ka kikilos, pipixelate ko ang mukha mo. Huwag kayong magmadali. Malaking tagahanga ng asawa ko si Ginang Thompson. Siya mismo ang nag-volunteer na lumabas. Siguro kailangan lang niya ng kaunting oras. Ginang Thompson, hindi ba't sinabi mong mahal mo ang sining at handa kang magsakripisyo para dito? Ano ng problema? Ayaw mo pang maghubad? Matthew Vance, pagkaraan ng lahat ng mga taong ito, hindi pa rin umunlad ang mga pamamaraan mo. Kahit isang piraso, bigla kong naalala ang isang bagay. Ginoong Vance, ako ang #1 fan mo, kaya medyo marami akong alam tungkol sa buhay at karanasan mo. Naalala ko noong bata ka pa, para matutong magpinta, ikaw mismo ang nag-volunteer na maging modelo sa klase. Nabigla ang guro sa ginawa mo, kaya pinawalang sala niya ang lahat ng bayad mo sa klase. Kasinungalingan yan, hindi yan nangyari kailanman. Ginoong Vance, alam kong ikinakaila mo yan, dahil nakakahiya sa'yo ang karanasang yon. Pero para sa amin, ang mga tagahanga mo, at para sa mga estudyante mo, iyon mismo ang nagpapakita ng iyong pagsusumikap para sa sining. Walang dapat ikahiya sa pagsasakripisyo para sa sining. Matthew Vance, paano mo nagawa ang ganun? Ba't hindi ko alam yun? Isabela, ako, hindi ko iyon ginawa. Kalokohan. Professor Vance, hindi ko inakala na marami kang nakakatouch na karanasan. Oo, Professor Vance, idolo ka namin. Mga estudyante, gusto niyo bang makita si Professor Vance bilang modelo? Oo. Ginoong Vance, mukhang mas maraming tao ang gusto sa'yo ang maging modelo. Hindi ako. Hindi mo pwedeng bigyan ang lahat, di ba? Sinasadya mo ito, ano? Ginoong Vance, ano pong pinagsasabi ninyo? Hindi ko maintindihan. Naghihintay na ang lahat, alam mo. Sige na, maghubad ka na. Lahat, mukhang medyo kinakabahan si Professor Vance. Bigyan natin siya ng konting suporta. Eleanor, ikaw dapat ang modelo. Paano nangyari na si Matthew na ang napili? Pero, mukhang mas gusto ng lahat na si Professor Vance ang maging modelo. CJ, edi maghuhubad na ako. Matthew Vance, ang pakiramdam ng sinusuri at nawawala ng dangal ay hindi ka aya-aya, di ba?
Ginang Foster, bumalik na ang kanyang sakit. Kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, gaano pa katagal ang natitira sa kanya? Sa pinakamagandang sitwasyon, 6 na buwan. Sa pinakamasamang sitwasyon, ilang araw na lang. Ginang Foster, ang mga resulta ng blood test noong nakaraan ay handa na, eksaktong kapareho ng sa iyo. Maaari itong maging backup. Ang matagal mo nang hinahanap, at nakita mo nang hindi man lang sinasadya. Hindi ko inaasahang may lakas ka pa ng loob na bumalik. Ako ang nutritionist ng pamilya Ferrer. Hindi pa tapos ang kontrata ko. Lohikal lang na bumalik ako. Hindi ko noon napansin kung gaano ka kawalang hiya. Tingnan mo ang mukha mo, medyo maganda naman pala. Pero kung akala mo sa mukha mo lang na yan, ay mahihikayat mo siya, iyan ang pinakakatawa-tawa. Siya, para makabalik sa pamilya Ferrer, ay matagal ka ng pinagkanulo. Sa pagkakataong ito, talo ako. Pero sa susunod, iba na ang magiging kalalabasan. Sa susunod, matatalo ka na sa akin, wala nang susunod. Umalis ka sa pamilya Ferrer. Walang sino mang magpapalayas kay Eleanor dito. Halika rito, ilabas si Lucy. Tara na. Sa pagkakataong ito, alang-alang kay Lucy, pahihintulutan kitang manatili pa ng ilang araw. Pero kung may gagawin kang anuman, mawawala ka ng walang bakas. Ang mga peklat sa likod ko, paulit-ulit na nagpapaalala sa akin ng lahat ng puot na naramdaman ko noon. Sa lahat ng mga taong ito, kung hindi dahil sa puot na nagpatuloy sa akin. Matagal na sana akong namatay. Sophia Reynolds, huwag kang gagalaw, huwag kang kikilos. Isabella, iwanan mo ako. Nakuha mo na ang bone marrow ko. Gumaling ka na. Sa pamilya Foster, ako lang ang anak na babae, para bunutin ang mga damo mula sa ugat. Naiintindihan mo ba? Array, may tao pala rito. Buhay pa siya. Binata, gising ka, binata. Bakit lahat sila nagsinungaling sa akin? Sophia, Bakit lahat sila nagsinungaling sa akin? anong ginagawa mo? Anong nangyayari sa'yo? Kasinungalingan lang pala ang lahat. Ipinabalik ako ng taong iyon para maghiganti. Ginawa pa nila ang lahat ng uri ng peking dokumento para sa akin. Wala akong ideya kung sino sila. Pero, dahil tinulungan nila ako, darating din ang panahon na magpapakita sila. Ina, natatakot ako. Iniksyon lang yan. Anong kinakatakot mo? Ang mukha ko. Paano ito? Naging ganito. Ginang White, ito ang elixir ng Jade. Ito ang eksklusibong inumin ng mga maharlika noon. Tikman mo ng kaunti. Ikaw pala. Ikaw ang naglason sa sopas ko. Papatayin kita. Papatayin kita. Lucy, ito ba ang bola mo? Oo, Anong nangyari sa kamay mo? kahapon dinala ako ni Ina sa ospital. Kumuha rin sila ng dugo ko. At kumuha rin sila ng dugo ni Ina. Aray, ang sakit! Tungkol sa pagkuha ng dugo, may sakit ka ba? Wala akong sakit. Sa tingin ko si Ina ang may sakit. Naalala ko, may sinabi ang nurse tungkol sa pagpapagawa ng mga compatibility test. Posible kaya na, bumalik na ang bone marrow cancer ni Isabella Foster. Kaya ba niyang gawin yon hanggang sa gamitin ang sarili niyang anak? Gaga, papatayin kita. Slow White, nawawala na ba ang isip mo? Hoy, ikaw, mahal, bakit ang bait-bait mo? Pinagkunan mo pa ako ng elixir ng Jade. At ang totoo pala, para sirain ang mukha ko. Anong kinalaman ng pagkapangit mo sa akin? Siguro dahil pinilit kita, na gumawa ng sabaw pampaganda. Ano? Hoy, ikaw, mahal, may galit ka sa akin, kaya nilason mo ang sabaw. Tama ba? Siyempre, may galit ako sa iyo. Hindi lang kita gustong mapangitan. Kundi sa paglipas ng panahon,
ay mawala ka ng walang bakas. Ikaw. Masamang babae ka, walang puso, wala naman tayong hidwaan. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Akala mo ba talaga na wala tayong hidwaan? Mas mabuti pang isipin mo kung sino ang pinakasakit mong nasaktan sa buhay na ito. Ikaw ba ay? Ikaw ba si Sue? Sophia Reynolds. Hindi pwede. Matagal nang patay si Sophia Reynolds. Ang mga isda ang kumain sa labi niya. Ikaw. Sino ka? Sino ang nagsabing namatay ako? Chloe White. Ang tagal nating hindi nagkita. Isang multo. Multo ito, ikaw. Huwag mo akong habulin. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Si Isabella Foster ang may kagagawan. Lahat yan ay ideya ng mahal na babaeng yun. Kung gusto mong maghiganti, huwag sa akin. Chloe White. Anong nangyari sa'yo? Ginulo niya ang mukha ko. Bumalik siya para maghiganti sa atin, si Sue. Ginang White, wag mo akong pagbintangan. Ang katapusan mong maging ganito ay walang kinalaman sa akin. Baka naman, nakialam ka sa mga bagay na hindi mo dapat ginagalaw. Isabella, tulungan mo ako. Ako, mga gwardya, dalhin niyo siya. Bitawan niyo ako. Lucy, kung ihipan ko ito, hindi na masakit. Chloe White, kumusta ang bilangguan? Sophia Reynolds, aking mahal. Sinira mo ang mukha ko, at ikinulong mo ako. Magbabayad ka para dito. Pumunta lang ako para sabihin sa iyo ngayon. Hindi ako iyon. Maling tao ang pinararatangan mo. Naalala mo ba ang hikaw na perlas na ito? Pinahiran ito ng lotion na nagpapangit. Ang kamay na masyadong nakaabot. Karapat dapat putulin. Kaya, ang nagpapangit sa akin ay si Isabella Foster. Isabella Foster, ang ganda mong masama. Isinot ko lang ang alahas niya. Nakulong pa ako dahil sa kanya. Huwag mong isisi sa iba ang nangyari. Ikaw lang ang may kasalanan. Adik ka sa pagnanakaw. Sophia, nakikiusap ako sa'yo. Ako ang nagkulang sa'yo. Pakiusap, palabasin mo ako, okay? Ikaw ang biktima dito. Kung papayag ka, palalayain nila ako. Hindi lahat ng pagkakamali ay karapat-dapat sa kapatawaran. Manatili ka muna dyan. Sophia, pakiusap, palabasin mo ako. Sophia. Sophia Reynolds, sumumpa ka sa aking hindi mo sasaktan si Chloe. Bakit mo siya inatake? Napakatanga lang talaga niya. Sa katalinuhang meron siya, himala na, nakarating siya sa puntong ito. Tingnan mo, ito ang mga ebidensya na si Isabella Foster ang nagplantang kaso sa kanya. Kunin mo at tingnan mo ng mabuti. Susuriin ko ito ng mabuti. Si Chloe White ay nahatulan ng 3 taon sa bilangguan. Gusto mo bang iligtas ko siya? Ano ang gusto mong gawin ko? Napakadaling kausap ng taong matalino. Totoo bang ang bone marrow cancer ni Isabella Foster ay bumalik na? Paano mo nalaman yan? At nakahanap na ba siya ng tugmang donor? Hindi ko pa malinaw yan. Gawan mo ako ng pabor. Para sa araw na ito, hanggang dito na ang klase. Tapos na. Professor Vance. Laura, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ganyan ba ang pagpipinta ng portrait? Sige na, Pasensya na, Professor Vance. ikaw manatili ka. Bibigyan kita ng pribadong leksyon. Laura, hindi ganyan ang pagpipinta ng portrait. Hayaan mo akong ipakita sa'yo.
Ganyan ang tamang gawin. Ang bango-bango mo. Professor Vance. May mga gagawin pa ako sa bahay. Aalis na ako. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Ikaw ang nutritionist ng pamilya Foster. At sino ka para magtanong? Estudyante ako ni Professor Vance. Sabihin mo. Bakit mo ako sinusundan? Gusto mo bang maghiganti kay Matthew Vance? Matutulungan kita. At bakit ko dapat pagkatiwalaan ka? Dahil galit ako sa kanya. Sana may magwasak sa kanya. Hindi larong bata ang paghihiganti. Payo ko, wag mo nang ituloy yan. Alam ko. Kaya ko. Magtiwala ka sa akin. Alam kong kaya ko ito. Kapag tinitigan mo ang kawalan, titigan ka rin ito pabalik. Handa ka na bang mahulog sa impyerno? Alam ko, may vilya si Matthew Vance sa timog na labas ng lungsod. Doon niya, sa loob ng maraming taon itinatago, ang lahat ng kanyang krimen. Paano mo nalaman? Nandoon ako. Noon. Laura, sandali lang. Professor Vance, ano po ang kailangan ninyo? Narinig kong may sakit ang tatay mo nasa ospital. At kailangan mo ng pera, di ba? Kunin mo ang pera sa card na ito. Professor Vance, paano ko matatanggap ang pera ninyo? Ang mahalaga ay ang operasyon ng tatay mo. Kunin mo itong pera na parang hiniram mo lang sa akin. Itago mo na. Maraming salamat po, Professor Vance. Uminom muna ng tubig, tapos isasama kita para hanapin ang isel. Mahal, gising ka na. Tingnan mo ako. Ang ganda-ganda mo kagabi. Professor Vance, bakit mo ginawa ito? Mahal na mahal talaga kita. Tungkol naman dito, atin-atin na lang itong munting sekreto sa pagitan natin, okay? Matthew Vance, lobong nakabalot sa tupa talaga siya. Sa lahat ng mga taon, sinira niya ang buhay ng napakaraming babae. Minsan, binabayaran sila. O kaya naman, napipilitang umalis ng bayan. Ako lang, dahil sa sakit ng tatay ko. Ang napilitang manatili. At gusto mong maghiganti sa kanya. Bakit ako? Laura. Nagtiwala ako sa'yo. Hindi katulad ng iba. Sa mga mata mo. Nakikita ko ang galit na mas malalim pa sa akin. Kapag nahanap lang natin ang susi ng vilya sa timog, makukuha na natin ang ebidensya ng mga krimen ni Matthew Vance.
Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Ako. Siyempre, hinahanap kita. Hinahanap mo ako? Ako? Ano ba yan? Nangungulila ka ba sa akin? Huwag kang magmadali. Relax ka lang. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Tara na sa kama. Sa kama? CJ. Hinay-hinay lang, huwag magpanik. Si Matthew Vance ay may kakaibang pagkahumaling. Sa tuwing dinadaya niya at inaabuso ang isang dalaga, ipinipinta niya ang retrato nito at itinatago sa kanyang sekretong silid, para bang mga tropeyo niya sa pangangaso. Hayop talaga. Ang sama-sama ni Matthew Vance. Tingnan mo ang nahuli ko. Isang maliit na soro na direktang pumasok sa bitad. Matthew Vance, ikaw. Nagkukunwari kang tulog. Kung hindi ako nagkunwaring lasing, paano ako makikisabay sa drama mo? At ano sa palagay mo kapag nakita mo ang lahat ng aking obra maestra? Hindi ko inakala na may kakayahan kang gumawa ng bagay na mas masahol pa sa hayop. Matagal ko nang gustong dalhin ka rito. Hindi ko inaasahang mag-isa kang darating. Ayos, kaya maipagpapatuloy natin kung saan tayo natigil. Mag-focus ka ng konti. Marami ka nang alam. Akala mo hahayaan kitang umalis? Mahal, kung hindi kita tapusin ngayong araw, papalitan ko ang apelyido ko. Matthew Vance, nararamdaman mo ba? Lumalaki ang mga ugat mo, at ang buong katawan mo ay parang tinutusok ng karayon, at ang dugo'y hindi titigil. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Naalala mo ba noong unang pagkikita natin, ang mangkok ng lugaw na ibinigay ko sa iyo? Nilason mo ako. Ikaw ang naglason, paano ko magagawa ang ganoong bagay? Ang lugaw na iyon ay isang malakas na pampagaling, pero kung ang kumain nito ay magpapakalulong sa labis. Parang isang bulkan na handa. Sumabog mula sa loob. Kaya mula pa sa ating pinakaunang pagkikita, pinagplanuhan mo na ako. Sino ka talaga? Matagal na tayong hindi nagkita. Matthew Vance. Sophia Reynolds. Sophia Reynolds. Bumalik ka. Bakit hindi mo ipinakilala ang sarili mo? Sa lahat ng mga taon, lalo kang gumanda. Miss na miss kita. Kung ipinakilala ko ang sarili ko, paano ko makakamit ang aking paghiganti? Pagkatapos ng lahat, isinumpa ko, babayaran ng bawat isa sa inyo. Well, narito ako sa harap mo. Halika. Patayin mo ako. Lumayo ka. Papatayin kita. Kawawa ka. Isipin mong binabalaan ka na. Mahina ka pa rin, wala kang magagawa. Akala mo ba mas lumakas ka na? Hindi mo pa nakikita ang tunay na kasamaan. Sa harap ko, wala ka. CJ, patayin mo ako. Kung gagawin mo yan, mabubuhay ka rin. Sophia, alam mo ba kung bakit ka natalo? Dahil masyado kang duwag. Paano ka maghihiganti kung ganyan ka kaduwag? Akala mo ba, makakalayo kang ligtas pagkatapos mong maghiganti? Huwag ka nang mangarap pa. Tigil. Iba tayo. Dahil tao ako. Hayop ka. Sophia, huminahon ka.
Hindi ako alis. Mamalagi ako sa mga bangungot mo. Pasensya na. Hindi ako nananaginip. Director Mary. Sofia. Halika rito, halika. Kailan ka ba nakauwi galing sa ibang bansa? Bakit hindi ka man lang nagpaalam? Oh, anak ko. Kakakauwi ko lang kamakailan. Kaya, sa pamilya Ferrer, nagtrabaho ka bilang nutritionist. Para lang makapaghiganti. Anak ko. Noon, milagro ang nagligtas sa'yo. At ngayon, nakikita kong napunta ka sa ipong-ipong ito ng galit. Sobrang nasaktan nila ako noon. Kailangan nilang magbayad. Sofia, hindi kita pipigil ang gawin yan. Pero, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. May nag-iwan ng dokumento para ibigay kay Ginang Reynolds. Sino ang nagpadala nito sa akin? Hindi ko alam, isang bata ang pinag-abot nito. Salamat. Ano ito? Ito ay ebidensya ng tax evasion ng pamilya Ferrer sa mga nakaraang taon. Kahit hindi ko alam kung sino ang nagpadala, malaking tulong talaga ito para sa akin. Sofia, anak ko, bago ka gumawa ng anuman, pag-isipan mong mabuti. Huwag mong hayaang bulagin ka ng paghihiganti at itulak ka sa isang madilim na landas. Huwag mong hayaang madamay ka sa kanila. Huwag kang mag-alala, kontrolado ko ito. Ginang Reynolds, ano yung malaking balitang binabanggit ninyo? Ang unang kamay na ebidensya ng tax evasion ng Foster Group. Maaari ninyong makuha ang eksklusibong karapatan, pero may isa akong kondisyon. Sabihin ninyo po, Ginang Reynolds. Nais kong ilathala ito ng mga pahayagan at media sa inyong press group ang balitang ito. At huwag nilang bawiin. Kahit anong pressure ang dumating. Huwag po kayong mag-alala, tinatanggap ko po ng buong buo ang inyong mga kondisyon, Ginang Reynolds. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang pinagmulan, ang kilalang lokal na kumpanyang Foster Group ay nagtataksil sa buwis nitong mga nakaraang taon, na umabot sa mahigit €1 bilyon. Nagsimula na ng investigasyon ng mga kinauukulang autoridad. May problema. May problema tayo. Ginang Foster, nakita ninyo ba ang nangyayari? Ngayon mismo, sa labas ng kumpanya, ang daming pulis. Ano ang gagawin natin? Pigilan mo sila hanggat kaya mo. Papunta na ako. Sige, sige. Sino ang gumawa nito? Ginang, uminom muna kayo ng tubig para kumalma. Ikaw ang may kasalanan nito, di ba, Preciosa? Dapat noon pa nila ikaw pinalayas sa pamilya Foster. Ano ang pinagsasabi ninyo? Ano ang ginawa ko? At nagpapanggap ka pang inosente, mula nang pumasok ka sa pamilya Foster. Lahat ng nangyari, ay walang dala kundi problema. Para sa akin ka pumunta, di ba? Nahuli ninyo ako, Ginang. Hindi na ako magtatago. Para sa inyo ako pumunta. Pinapaimbestiga ko ito kay Beatrice White, yung matandang babae, para imbestigahan ang pagkatao mo. Nagkataon, nagsinungaling siya sa akin. Sino ka talaga? Dahil nahulaan mo na, maghinala ka pa. Sino ang ayaw na ayaw sa'yo? Kita mo, hindi ako nagkamali. Ikaw si Sofia Reynolds, ang paboritong iyon. Sofia Reynolds, anong karapatan mong saktan ako, Sofia Reynolds? Sofia Reynolds, papatayin kita. Mga pulis, sakto ang dating ninyo. Dakpin nyo siya ngayon din. Ikaw ba si Isabel Ferrer, asawa ni Matthew Vance? Si Isabella Foster? Oo. Ang asawa mo, si Matthew Vance, ay akusado ng panggagahasa. Pinaghihinalaan ka naming kasabwat, sumama ka sa amin. Ay, Matthew Vance, lagi mo akong pinapasubo sa problema. Sofia Reynolds, magbabayad ka para dito. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Kakabigay ko lang ng kumpanya kay Isabella. At alam mo ba kung ilang araw na ang lumipas? At nagkaloko-loko na agad siya. Kung medyo nahuli lang sana kami ng pag-uwi, mabubuwag na sana ang kumpanya. Nako, galit na galit talaga ako. Richard, mahal. Huminahon ka. Huwag mong hayaang magkasakit ka sa stress. Saan ka ba galing? Ama,
Ina, bakit kayo bumalik? Nagkagulo ng husto ang kumpanya. Paano kami hindi babalik? Ama, ina, ano na ang gagawin natin? Patuloy na bumabagsak ang stock ng kumpanya. Kung magpapatuloy ito, malulugi tayo. Sa puntong ito, kailangang may mananagot talaga. Ako ang legal representative ng kumpanya. Bukas, magpapakulong ako sa presinto. Richard, mahal, hindi ka pwedeng makulong. Ano na ang mangyayari sa pamilyang ito? Oo, ama. Dapat may iba pang solusyon. Ngayon wala nang ibang pagpipilian. Hoy, si Matthew, bakit hindi ko siya nakikita? Nakakulong siya. Ano? Ano ang sinasabi mo? Richard, mahal, ama, huwag mo akong takutin. Bilis, tumawag ng ambulansya. Ligtas na ang pasyente. Dahil sa matinding galit, nagkaroon siya ng atake sa puso. Kapag nagpahinga at naalagaan, gagaling siya. Maraming salamat, doktor. Kayo po ay... Ama, ina. Hindi niyo po ba ako nakikilala? Ako po si Sofia. Sofia. Pero akala ko patay na si Sofia. Hindi ako patay. Nalaman ko ang nangyari sa Vance Corporation, kaya nagmadali akong pumunta rito, para makita kayo. Kaya hindi ka pala patay? Hindi ko kailangan ng pagbisita mo. Lumabas ka na rito ngayon din. Ama, paano niyo po nasabi yon? Ako ang nagbunyag ng ebidensya ng tax evasion ng Foster Group, para makita kung anong kalagayan ang aabutin niyo. At ngayon, pinalalayas niyo ako. Kaya ikaw pala ang Sam Iris sa Foster Group. Ikaw ay isang, walang utang na loob. Sofia Reynolds. Binigyan ka namin ng pag-aaruga, pagmamahal, at isang tahanan. Paano mo kami matrato ng ganito? Yung ipinagmamalaki niyong pabor na pagpapalaki sa akin. Para lang ba? Para maging reserba ako ng Bon Maaro para kay Isabela? At saka, para itago, na sinubukan niya akong patayin? Kahit anong anggulo mo tingnan. Kami ang nagpalaki sa'yo. Napakalaki dapat ang utang na loob mo sa pagpapalaki sa'yo. Anong ginagawa mo? Sofia Reynolds, anong gusto mong gawin? Gusto kong gupitin ang mukha mong iyan. Wasakin ang peking mukha mo. Sofia, huwag kang padalos-dalos. Krimen ng pagpatay. Alam pala ni tatay na krimen ang pagpatay. Bakit naman sa kaso ni Isabela? Bakit hindi niyo tinawag ang pulis? Ako, Dumating lang ako ngayon para makita kayo. May darating na magbabayad sa inyo sa lalong madaling panahon. Ano ba talagang ginagawa mo? Pinag-utos mo sa akin na harangan ang lahat ng impormasyon tungkol sa pagiging tugma ng bone marrow para kay Isabella Foster. Pero, si Isabella Foster ay matagal nang hindi humihingi sa akin ng tugmang bone marrow. Nahuli ka na. Syempre naman, hindi na niya muling hahanapin ang tulong mo. Kaya, Chloe, Huwag kang mag-alala, pakakawalan natin siya. Pero hindi ngayon. Panghuli ang ipinagawa ko sa iyo ay hindi mo naman ginawa. ayos, basta't handa silang iligtas siya, ayos na yun para sa akin. batay sa investigasyon, nakumpirma na ang Foster Group ay nag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Ang kinatawan nito sa batas, si Jisoo Hong Chang, ay naaresto na. Dahil sa pagbagsak ng stock market, ang Foster Group ay nagsara na. Isabella Foster. Ikaw na lang ang natitira. Kahit wala akong gawin, ang bone marrow cancer mo ay hindi na magbibigay sa iyo ng maraming panahon. Mensahe mula kay Lucy. Buwisit, nasa panganib si Lucy. Lucy, magandang pangalan iyan. Isang pamamaraan lang ito, wala nang iba. Ina, hindi po ako may sakit. Bakit kailangan pa nila akong turukan? Dahil may sakit ang ina, isang napakaseryosong sakit, at ikaw lang, anak, ang makakapagligtas sa akin. Gusto mo bang gawin ito, anak ko? Gusto ko pong tulungan kayo, ina. Napakabait mong bata. Ang problema, kahit natugma ang kanyang utak ng buto, sa iyo, hindi niya naabot ang minimum na timbang na kinakailangan. Kung ipipilit nating kunin ang kinakailangang dami, mapapanganib ang kanyang buhay. Hindi ba tayo pwedeng maghintay muna ng kaunti? Subukan muna natin ang kanya. Kung hindi ito gumana, mayroon na akong pangalawang plano. Pero, Pero ano?
Nagbabayad ako sa iyo ng malaking halaga, hindi para pumunta rito, at pagdudahan ang mga desisyon ko. Opo, ma'am. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakakita ako ng isang ina na hinayaan ang kanyang batang anak na mag-donate ng utak ng buto para sa kanya. At higit pa rito, siya ang tunay niyang ina. Malupit ito. Walang puso ang mga mayaman. Ano ang halaga kung tunay niyang anak ito? Basta't siya ay mananatiling buhay, maaari siyang magkaroon ng maraming anak hanggat gusto niya. Tigilan na ang tsismisan. Dahil nabayaran na tayo, magtrabaho tayo ng seryoso. Kapag umalis na tayo sa silid operahan na ito, ang mga hindi dapat sabihin, mas alam mo kaysa inuman. Lucy, ang nurse ay magbibigay sa iyo ng iniksyon sa ilang saglit na lang. Makatutulog ka, at matatapos ang operasyon sa isang kisap mata. Nanay, natatakot ako. Huwag kang matakot, anak. Nandito lang si nanay sa tabi mo. Nanay, pwede bang wag na lang ako magpa-opera? Lucy, ayaw mo na bang tulungan si nanay? Gusto ko pong tulungan si nanay. Mamamatay ba ako? Ano ba naman ang iniisip mo? Kukuha lang ng kaunting buto sa utak, yun lang. Nanay? Lucy Vance, ayaw ni nanay sa mga batang suwail. Nanay, pakiusap, huwag kang magalit. Lucy, maging mabait kang bata at gawin mo ang sinasabi sa iyo. Ayan, mabait na bata. Sofia, kailangan mong pumunta rito agad, please? Umalis ka sa harap ko. Lucy, ayos ka lang ba? Eleanor, dumating ka rin. Isabella, wala ka bang puso? Napakaliit pa niya, at pinipilit mo siyang ibigay ito sa'yo. Nawawala na ba sa isip mo? Ako ang nagbigay ng buhay sa kanya. Ano naman ang masama sa pagkuha ng bone marrow niya? Kung ibibigay niya ito sa'yo, sa tingin mo makakabuhay pa siya? Gusto niyong lahat magmukhang mabait, di, ikaw na ang mag-donate sa akin. Ang bone marrow mo ay mas magkatugma kaysa sa kanya. Huwag ka nang mangarap, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Di umalis ka na rito, Liz. Hindi ko hahayaan. Nakunin mo ang buhay ni Lucy. Bitawan mo ako. Bumaba ka. Bakit gustong sirain ako ng lahat? Salamat, Sofia. Walang anuman. Lucy, bakit mo ako tinatawag na Sofia? Dahil ako ang nag-utos sa iyong bumalik para maghiganti. Ikaw pala ang nag-utos sa akin na bumalik para maghiganti. Kaya ang email na iyon ay gawa mo rin. Oo, tama. Minsan nakinig ako sa usapan ng lolo't lola at nanay ko. At nalaman kong si Sofia, noon ay naging backup na bone marrow din ng nanay. Tapos mula sa aming exchange student, nalaman kong buhay ka pa. Natuklasan kong hindi ka pala namatay at nag-aral ka ng nutrition sa ibang bansa. Kaya ipinadala ko sa iyo ang email na iyon. Hindi ka ba natakot na ako? Pagkatanggap ng email na iyon, ay hindi babalik para maghiganti? Swinerte lang ako, alam mo. Mula nang una kitang makita, alam kong hindi mo ako bibiguin. Well, manatili ka muna rito. Salamat, Sofia. Pakiramdam ko ang nanay ko ay hindi magpapatalo ng madali. Narito si Eleanor, para laging kasama mo. Sofia Reynolds, napanood mo ba yung video? Kung gusto mong mabuhay siya, pumunta ka sa ospital ng Bagong Pag-asa ngayon din para makipagkita sa akin. Isabella Foster, ano ang gusto mo? Malalaman mo pagdating mo dito, at ikaw lang ang dapat pumunta. Lucy, kailangang lumabas muna si Eleanor, anak. Sofia Reynolds, dumating ka rin. Director Mary, Huwag kang lalapit. Sofia Reynolds, di ba ang tapang-tapang mo? Sa pekeng pagkakakilanlan mo, nalinlang mo kaming lahat. Bakit ngayon wala na? Isabella, ano ba talaga ang gusto mo? Buti na lang at sinundan kita, at nakita ko itong matandang ito. Kung hindi, nalinlang pa rin ako sa'yo. Ano ang kailangan kong gawin para pakawalan mo siya? Nakikita mo ba yung kama? Humiga ka dyan, parang mabuting babae, at ibigay mo sa akin ang iyong marrow. Tapos papayagan na kitang umalis. Sofia, umalis ka na rito ngayon. Huwag mo akong alalahanin. Mabuti. Tinatanggap ko. Sige na.
Lahat, huwag kumilos. Huwag kayong gumalaw. Sophia Reynolds. Anong lakas ng loob mo na tumawag ng pulis? Isabella Foster. Ngayon, ikaw naman ang magmuni-muni sa loob ng rehas. Asong-aso ka lang ng pamilyang ito. Ang tanging tungkulin mo ay ibigay ito sa akin. Wala ka ng pag-asa. Wala akong ginawang mali. Director Mary. Tapos na ang lahat. Napakagaling. Sofia, ano ang mga plano mo sa hinaharap? Sa totoo lang, hindi ako masyadong sigurado. Paano kung ikaw, Sofia, ang maging presidente ng Foster Group? Pero masyado pa akong bata. Kung ipagkakatiwala ko ito sa'yo, Sofia, makakapanatag ako. Pero hindi pa ako nagpapatakbo ng kumpanya noon. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Sige, susubukan ko.